Likas na all around ang mga nanay. Masipag kung masipag. Maparaan kung maparaan. Pero kung minsan, nauubos din. Yan ang nararanasan ni Mary Rose na pinagsasabay ang pag-aaral, pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang anak. Sa pag on the day ko or pagiging choreographer ko, usually minsan kapag may turo ako ng sayaw, papaasikaso ko muna yung anak ko sa ate ko. Buo raw ang desisyon ni Mary Rose na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok. Pagsabay-sabay mo yung school, tapos yung pagtatrabaho, tapos may anak ka pa, tapos solo ka lang, wala kang kasama sa buhay na yung parang makukwentuhan mo kung ano yung mga nangyayari. Nadagdagan pa raw ang pasanin ni Mary Rose nang subukan niyang magnegosyo, pero bumagsak ito. Yung sobrang dami ko na talagang kinikita. Pero marami kasi rin talagang taong mga manloloko na hindi mo naman din talaga in-expect na gagawin sa'yo. Ayun, nawala yung negosyo kong yun. Sa kabila ng pagod, sinubukan niyang bumangon agad dahil determinado siyang pagandahin ang buhay ng kanyang anak. Sobrang nakakapagod. Sobrang parang minsan ayaw mo nang bumangon, gusto mo na lang matulog. Pero kasi kailangan, kasi meron akong anak na dapat suportahan. Isa raw noon sa pinakamabigat na dagok sa kanyang buhay ay ang magkasunod na pagkamatay ng kanyang dalawang ate na itinuring niya ng parang mga magulang. Nawalan din siya ng gana na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil sa nangyari. Bago yung schooling this year, ayoko na talaga siyang mag-aral. Ayoko na talagang mag-aral. Pero kasi nga parang feeling ko hindi ko kaya finances. Yun, yung health ko, para akong nade-depress, anxiety, kung ano-anong naiisip ko. Kasi nga hindi ko alam kung kaya ko pa ba. Kung pisikal na pagod lang daw ang problema ay kaya niya itong indahin. Pero ibang usapan na kapag apektado na rin ang emosyonal na lagay. Sobrang umiiyak lang ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung ano yung gagawin ko. Sa kabila ng lahat, ang anak ni Mary ang pinagpapasalamat niya. Dahil dito ay kinakaya niya nang harapin ang lahat ng bigat at sakit na ibinabato sa kanya ng buhay. Yung support niya, kahit na napapagalitan ko siya, ayun, nakakatuwa kasi yung love and support niya sa akin, andon. Superhero man ang tingin sa mga nanay, hindi pa rin sila ligtas sa pagdanas ng burnout. Ang mahalagang unang hakbang ay tukuyin at bigyang pansin ang mga senyales nito. At pag-usapan pa natin ang burnout sa mga nanay kasama si Dr. Angelo Base, life mentor at isang licensed marriage and family therapist at founder ng BCIDP Marriage and Family Center Institute. Good morning, Dr. Base. Nanonood tayo pareho. Very familiar yan dahil halos karamihan sa mga nanay na-experience yan. Yes. Baka hindi lang nila alam na burnout pala yun. Yes. Define natin muna ang burnout. Ang burnout ay isang pakiramdam daw na dating figure of speech lang. Pero ngayon, 4 years ago, naging medical diagnosis na siya. Ayon sa World Health Organization, yes, 4 years ago. So, ito yung period sa buhay ng tao or sa buhay ng mga nanay na sobrang pagod, ano? Kasi sabay-sabay nang ginagawa yung lahat ng priorities. Kasi priority sa kanyang pamilya, priority sa kanyang trabaho, pag nag-aaral pa, priority na rin yung pag-aaral. So, sabay-sabay na niyang ginagawa. Kaya yung body nagmi-mix up, may limitation ng ating katawan. So, kung i-schedule lang sana, one at a time, yung kanyang priority, hindi maapektuhan yung kanyang isip, hindi maapektuhan yung kanyang emotion. Yeah. Parang nakikinig lang ako sa inyo, na-overwhelm na rin ako. Yes. Siguro ganun din ang nararanasan ng maraming mga nanay, magulang, hindi lang naman ang nanay. Kasi kung minsan hindi mo kayang i-prioritize. Sabay-sabay ang dating ng ating mga problema, ng ating mga responsibilidad. Yes. Ano ba yung pakiramdam ng burnout? Ano yung pagkakaiba nung pagod ka lang at saka burnout na talaga ito? Ito yung parang palito ng posporo na pag sinindihan mo, hanggang sa mapunta sa dulo yung apoy, dahan-dahan, nauupos na. Wala ka na maibigay na apoy. Wala ka na maibigay na light or hope sa sarili mo. Kasi parang physically, drain na drain ka na. Drain na drain. Yes. Yun yung sinasabi ni Mary Rose, yung ating case study, no? Yes. Na sabi nga dyan, na emotionally nararamdaman niya na parang nadidistansya na siya sa pamilya niya. I think isa yun sa mga telltale signs, no, Doc, na kahit yung mga anak mo,
parang wala ka na rin ganang alagaan sila. And yun ang Yes. mangyayari. Hindi nawawala yung prioridad, hindi Yes. nawawala yung kailangan gawin, pero yung kagustuhan mong gawin at yung kakayanan mong gampanan, Yes, naapektuhan, di ba? Oo, kasi Di ba? yung katawan mo, kung wala kang sapat na tulog, hindi ka pa nakakapag-exercise, hindi magko-cooperate yung katawan mo to focus on what priority na gagawin mo for the day. So, ano pa ang may bibigay ng katawan mo? Kung parang the spirit is willing but the flesh is weak, but this time, the spirit is already weak na rin. Yes. And Yeah. so, what do you do? Ano ang dapat gawin ng mga nanay na nakakaranas ng burnout na ito? Sa lahat ng pagkakataon, kapag yung katawan natin feeling drained na, you always have to go back to normal situation. You always have to go back to the basic. Ano yung basic? Ito yung panahon na yung kondisyon ng katawan mo, normal yung takbo. Normal yung takbo ng pag-iisip mo, normal yung takbo ng dugo mo. Paano tayo makakarating doon, Dok? Kalma ka muna. Kung sa tingin mo kailangan ng tulong ng isang medical doctor, lapit ka na. Okay. Kung physical or part of your body is already suffering, then you need the help of a medical doctor. Yeah. Kung mental naman ang problema mo, hindi mo ma-manage yung mga priorities mo, then get a counselor para tulungan ka. Anong Yeah. klaseng tulong ang maibibigay ng isang professional na counselor? Paano maiibsan ang burnout? Kailangan sabihin niya yung mga plano niya gawin. Sabihin niya yung everyday undertakings niya, ano yung nangyayari sa kanya daily. Kasi baka mayroong part doon sa araw niya na hindi niya na ma-manage na maayos. Tsaka, Doc, siguro there's something to be said then about yung meron ka lang mapagbubuhusan ng iyong nararamdaman at Yes. meron lang nakakaintindi sa iyo. Someone, Kasi kuminsan kailangan mo lang talagang i-process at ilabas. yes, someone to listen. Naman to listen. Kailangan mailabas. Kaya importante yung friendship, ano? Yung mga Ayun, tamang yung tao. support system. Yeah, yung tamang tao. Ano kaya ang magagawa ng mga kapamilya ninyo, yung mga kasama ninyo sa bahay para matulungan ang isang nanay, halimbawa, na malagpasan yung burnout? Kailangan sa mga family members na kasama niya, at least positibo mag-isip na nakahanda silang sumuporta anytime. Hindi yung sinisisi pa yung tao dahil hindi nakinig sa kanila. No? Marami tayong ugaling ganun eh. Sana mawala yun. At ipaunawa doon sa kanilang family member na yun, suffering from burnout, na it's not the end of the world. Na pwede namang Yes. malalagpasan yan. Pero Yes. talaga, burnout is real, mga mami. Kaya narinig na rin natin kay Doc Base, huwag po kayong mag-guilty o mag-aalala. Yes. There's nothing wrong with you at talagang nangyayari yan. Huwag sisihin ang sarili. Huwag sisihin ang sarili. Yeah. Huling payo, Yeah. Doc. Sana makapagplano tayo ng maayos sa ating day-to-day activities nang hindi tayo may stress na kung ano yung possible na pwedeng mangyari, yun ang munang unahin. Yun ang priority. Kung kinakailangang humingi ng payo o tulong sa isang professional counselor, humingi tayo, huwag tayo mahiya. Meron din naman mga libre. Yeah. Ayan, maraming salamat, Dr. Angelo Base, life mentor at isang marriage and family therapist. Ang aking may iwan naman sa inyo dahil alam ko kung minsan kayo mga nanay nagigilty na bigyang panahon ang inyong sarili. Yes. Deserve nyo po yan. Actually, kailangan nyong gawin na alagaan ang inyong sarili. Give yourself a break. Maghanap ng Yes. isang bagay na gustong-gusto nyong gawin at gawin nyo lang. Para sa inyo lang yan. Para mapuno uli kayo at Yes. magampan pa ng mas mabuti Mabalik ang sa inyong, normal. mga tasks. Maraming Yeah, salamat. thank you po. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.